Yung nakahanda na, kinuha ang Biblia, papel at ballpen upang itala lahat ng ating pag-aaralan. Tayo pong lahat ay tumayo na upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin po nating pinagpalang mga ngaral. Narito po ating beloved preacher, Brother Noel Braganza. Palakpakan natin na malakas ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Purihin natin po mga mapagpalang Diyos, mga minamahal. God bless you sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bubuinier. Let us all pray. Tayo lahat mga minamahal ko sama-samang dumulog sa turunan ng biyaya ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dumalangin po tayo lahat mga minamahal. Upo dakilat magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Malabang Panginoong Hesus sa hapang ito. Patuloy ka na mangusap sa amin. Bubuksan mo po ang aming mga puso't pangunawa. Malabang Panginoon sa mga banal na salitang ito na aming pong mapag-aaralan. Tunay, malabang Panginoon, ang iyong ibang lingkod ay basaan lang. Gawin mo lang akong daluyan, malabang Panginoon, ang iyong masaganang pagpapalang espiritual. Huwag akong makita, malabang Panginoon, kundi walang karunungan, kapangyarihan, at pag-ibig para sa aming lahat. Malabang Panginoong Hesus, hallelujah, habang aming inihingi ng kapatawaran. Ang lahat ng aming pumapagsalansa, lalo yung abang lingkod, malapang Panginoon, hallelujah, ay aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang mga uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs us out right now, anumang pangistorbo ng kalaban, ng kaaway, cast out, in the mighty name of Jesus. Amen and amen, hallelujah. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin mga pinakamamahal na Panginoon, tayo po makabalik sa ating mga kinaupuan, mga minamahal. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Iparinig nga natin sa ating dakilang Diyos yung ating pong matutunog at mga masisigabong palakpak. Yan na ba yung pinakamalakas, mga minamahal? Amen. With all our might. Amen. With all our soul, with all our mind. Yan ang hinihingi, mga minamahal ko. Hindi na po bababad yan ang standard ng mga Panginoon. So mga minamahal ko, hallelujah, kinakailangan po nating bigyan ng masiglang pagpupuri ang mga Panginoon sapagkat ito po ay talagang may malaking kinalaman sa ating magiging tema ngayon pong hapong ito, mga minamahal. And I give double honor and respect sa ating mga minamahal at ginagalang na Evangelista Waldo Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Nadir. Ang kanila pong mga iniwanan sa atin na mga turo at aral ay pinakinabangan po natin ang gusto, mga minamahal, sa ating mga spiritual na buhay. At ako rin po ay bumabati at nagbibigay galang sa kanila pong mga minamahal na mga anak, mga minamahal ko, mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, at maging sa kanila mga extensions, mga minamahal ko, sa ating beloved pastoral workers. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At sa lahat ng ating mga beloved elders na narito sa ngayon, mga minamahal ko, sa inyo po, aking po mga iniibig ng mga kapatiran, baguhan man o datihan, at sa ating po mga Facebook Live viewers, mga minamahal ko, live streaming viewers na patuloy na umaantabay sa ating pong banal na gawain. A blessed afternoon, ang aking pong pinapaabot. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal ko, nasa second Sunday, amen, ng bagong taon. Tumalakpak muna ang mga anak ng Diyos. Talagang mga minamahal ko, hallelujah, patuloy na pumapalaot, mga minamahal, amen. At despite this mga challenges, mga minamahal ko, na nasa ating pong harapan, mga minamahal ko, pero patuloy ang spiritual journey ng mga anak ng Diyos. At pamagatan po natin, mga minamahal ko, ng mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong mapag-aaralan, mga minamahal ko, ng true Christians will be sustained or are sustained by joy. Medyo nahuli yung pagpa-plus sa screen, mga minamahal. So, ang mga totoong Kristiyano daw ay itinataguyod. Amen? Sustain is pagtaguyod, mga minamahal ko sa Tagalog. Amen?
sinusustina. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah. Ito nga, mga minamahal ko na talagang, ang sabi nga ng ating beloved ordained preacher kanina, ang panahon na ating kinalalagyan ay talagang nakakatakot. Amen? Amen! At pinangalanan na po yung mga bagong variants, mga minamahal ko, ng mga numero, mga minamahal ko, at talagang ayon sa news na ating napapanood, mga minamahal ko sa television, mga minamahal ko, ay talagang mas matitindi, mas mabilis makahawa, 70%, mga minamahal ko na mas matindi ang epekto, mga minamahal ko. Ngunit mga minamahal ko, hallelujah, itong mga takot, fear, worry, mga minamahal ko, pangamba, anxiety, mga minamahal ko, yung mga nagugulumihanan. Sinabi kanina ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, nang nadulot nitong COVID-19 na ito, mga minamahal ko, hindi kayang, mga minamahal ko, apektuhan, o mga minamahal ko, our joy cannot be taken away by this COVID-19. Amen? Sapagkat alam po natin yan, mga minamahal ko, sa mga nakaraang pag-aaral, kung tayo po ay masinop, mga minamahal ko, ng atin nga pong napag-alaman na joy is different from happiness. Ang kagalakan po ay iba sa kaligayahan. Happiness is something shallow, mababaw, externally dependent sa mga sirkumstansya ng ating buhay. Amen? Kapag nakatanggap tayo ng bad news, mga minamahal ko, amen? Nawalan tayo, mga minamahal ko, ng ari-arian, amen? Karakadaka ang kaligayahan sa puso ng tao ay nawawala. Pero ang kagalakan, alam po natin yan na it is something within us, nasa loob and will always be abiding. Hindi po yan, mga minamahal ko, nawawala. Parating nandiyan ang kagalakan kung tunay kang anak ng Diyos. Sapagkat, mga minamahal ko, ang sustainer o ang tagapag-provide ng joy, ng kagalakan, ay mismong ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin na masigabong palakpak, mas matunog pang palakpak ang ating dakilang Diyos. Noong nakaraang Friday overnight, natalakay, mga minamahal ko ng ating pong mga aral, yung patungkol sa where do we place our hope sa mga panahon na ito, mga minamahal ko, na talagang balot ng kawalan ng pag-asa ang mga tao. Talagang hindi pa talagang totally nakaka-recover ang ekonomiya natin. Amen? Marami pa pong mga walang trabaho. Sa totoo lang. Kaya't mga minamahal ko, marami ang nawawalan ng pag-asa. Amen? Marami ang talagang nadidepress. Kaya yung mental health ay isa sa mga talagang napakahalagang usapin, mga minamahal ko, sa mga panahon na ito. Amen. Alam po natin yan, mga minamahal ko, na talagang yung nabalitaan po natin ng 2020, mga minamahal ko, na talagang nakakalungkot na pangyayari patungkol sa isang pamilya. Amen. Na pagkatapos niyang patayin yung kanyang mahal na kabiyak, yung pong kanyang mister, mga minamahal ko, displaced call center agent. Nawalan po ng trabaho. At nung mga minamahal ko, talagang nakaranas po sila ng financial crisis, mga minamahal ko, at talagang yung lalaki nawalan na ng loob, yung kanyang mahal na mister, mga minamahal ko, at hanggang sa dumating sa puntong kanyang pinatay yung kanyang misis, at idinamay pati yung kanyang mga anak, at saka, mga minamahal ko, talagang balak din niyang mag-suicide. So mga minamahal ko, hallelujah, where do we place our hope? Ang sabi nga, mga minamahal ko, ng ating po na pag-aralan last Friday, last overnight, kanina natin isasandig ang ating pong pag-asa, walang iba, kundi sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na sustainer of our joy, of our hope. Amen? Sapagkat sa totoo lang, we cannot hope without joy. Hindi tayo, mga minamahal, pwedeng sumandig sa isang pag-asa na walang kagalakan.
Totoo po yan, sapagat sinabi po mismo ng ating pong pambungan na teksto, dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 15, ang talatay 13. Kindly. Amen. Ganun po ang sinasabi. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Sa wikang Ingles, mga minamahal ko, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Spirit. Puspusin nga kayo ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, sabi ko nga kanina, we cannot hope without joy. Amen? Mahirap, mga minamahal ko, talagang kumapit sa pag-asa habang hindi po tayo nakakaramdam ng kagalakan. Kaya nga mga minamahal, napaka-importante mga minamahal ko na talagang makinig ang mga anak ng Diyos ngayon, mga minamahal ko. Meron pang statement na kung tayo po ba lahat ay naniniwala that Christians should be the happiest people on the planet. Tayo po ba ay kumbinsido dito, mga minamahal ko? Yes po ba? It should be a resounding yes. Amen? Ang mga Kristiyano daw ang dapat pinaka-magagalakin, happiest people on earth. Pero sa totoo lang, bakit may mga bitter and unhappy Christians? Di po ba? Mahirap ipeke yung kagalakan, di po ba? Lalabas at lalabas ito, mga minamahal. It is something, mga minamahal ko, that we cannot pretend that we have, but actually don't have. Mahirap. It is something within. Amen? The moment, mga minamahal ko, na nakaramdam ng kalungkutan ng puso mo, mga minamahal ko, talagang makikita yung kalungkutan na yan sa iyong panlabas na anyo. Hindi mo pwedeng, di ba, i-pretend o mga minamahal ko, magbalat kayo, magpanggap na ikay masaya, na ikay may kagalakan, pero actually, mga minamahal, wala. So mga minamahal, ang sabi dito, mga minamahal ko, may mga unhappy, may mga hindi maligaya, hindi magagalaking Kristiyano, may mga Kristiyanong bitter, mapapait. Bakit nga ba, mga minamahal ko? Ang sabi nga, why can the redeem, or why cannot the redeem be like the Redeemer? Bakit ang mga tinubos ay hindi kagaya ng manunubos? Because actually, we are serving a happy God. Amen? Masaya ang Diyos, magagalaki ng Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, we have a quote to read, mga minamahal ko, which says, life is never meant to be endured, but as to be enjoyed. Paki-flash sa screen, mga minamahal. Ang buhay daw, mga minamahal ko, hindi dapat gugulin sa pagtitiis. Diba? Ang sagwa naman, mga minamahal ko, kung lahat na lang ng buhay mo, amen, for the last, ilang taon ka na ngayon, 50 years, for the last 40 years in your life, ay puro pagtitis at hindi ka nag-enjoy, then, what's the meaning of life? Anong halaga ng buhay? So, ang sabi nga, life is not meant to be endured. Merong misconception doon, mga minamahal ko, kasi Brother Noel, kaya eto talagang binabawasan namin yung pag-i-smile namin, yung pagiging magagalakin namin, kasi sinabi ng Matthew 24 verse 13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Huwag tayong pumalakpak sapagkat, mga minamahal, merong misconception dyan. Hindi, mga minamahal ko, na ito hawang literal ng Matthew 24 verse 13 na ang pagtitiis, mga minamahal ka, yun at yun ang gagawin natin.
Otherwise, mga minamahal ko, hindi tayo tatagal. Amen? Kung hindi ka nag-i-enjoy sa ginagawa mo, you will not endure. Kaya nga merong mga talagang tumagal sa kanilang trabaho because they love what they do. Amen? Ito bang ginagawa natin na paglilingkod sa Diyos, nag-i-enjoy ba tayo o hindi? Nag-i-enjoy, pero dapat nag-i-enjoy. Mga minamahal ko na talagang, di ba, we shout. Meron bang nag-i-enjoy? Oh, Brother Noel, nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy pa ba tayo, mga minamahal ko, o hindi? Napakadaling sagutin, mga minamahal ko. Gusto ba natin, talagang ini-enjoy natin ang ating ginagawang paglilingkod sa Diyos o hindi? Gustong gusto at nag-i-enjoy dapat. It's a resounding yes. Dapat ang marinig sa mga anak ng Diyos. Amen? Anong problema? Bakit hindi tayo nag-i-enjoy, mga minamahal ko? Sinabing Christians should be the happiest people on earth. Pero maraming ang mga bitter, maraming mga unhappy, maraming hindi nakadarama ng kagalakan. Kaya minsan, mga minamahal ko, kapag hindi nila na-enjoy ang kanilang pagiging Kristiyano, anong nangyayari? Hindi nakakatagal, umaalis. Amen. Mga minamahal ko, hallelujah. Itong mga talatang ito'y uulitin pa nating minsanan pang basahin, mga minamahal ko. Brother Noel, bungad na bungad naman ng New Year. Bakit kagalakan ang ating tinatalakay? Importante ito, mga minamahal ko, amen. Na tayo po'y may kagalakan na siya magsisilbing kalakasan. For the joy of the Lord is your strength. Amen. Talagang kailangan po natin ng enerhiya, ng kalakasan, sapagkat, mga minamahal ko, tayo po'y kumakaharap na naman sa panibagong taon, mga minamahal ko, na hindi natin alam. Amen? We're in the period of uncertainty. Nasa pandemic time pa rin tayo, hindi natin alam what is in store for us. Ano ang idudulot ng bukas? Kaya nga, mga minamahal ko, ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 4, mga minamahal ko, kindly, May saklat ng taga-Filipos, ang kabanatay 4, versikulo 4. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Amen. Napakasimpleng talata. Amen. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So anong kapansin-pansin sa talatang ating pong binasa bukod sa ito po'y maiksi? Brother Noel, inulit. So, ibig sabihin, mga minamahal ko, pag inuulit po ang isang salita, amen, ito po ay binibigyan ng diin o importansya. So, mahalaga na sinabi ng mga Panginoon, mga galak kayong palagi at sasabihin kong muli, mga galak kayo. So, importante ito sabagat inulit nga ng mga Panginoon, binigyang diin ng mga Panginoon. Amen? At ang isa pang dahilan, bakit mga minamahal ko, hallelujah, mahalaga, hindi lamang inulit ng 2 beses, mga minamahal ko, sinabi po rito, mga minamahal ko, obviously, yung sinasabi rito, mga galak kayo, is not a suggestion, but it is a command. Ito po'y inuutos ng Panginoon. Hindi siya optional, hindi siya suggestion, mga minamahal ko, pwede rin hindi magalak, pwede nakasmir, nakasimangot, hindi pwede. Mga minamahal, amen? Unhealthy, mga minamahal ko, ang pagiging malungkotin, amen? Nakakatanda ang hindi umi-smile, amen? Kaya nga, mga minamahal ko, nagkakasakit sa pusong ilan sapagkat, mga minamahal ko, amen, mga nega. Amen. Hindi pwedeng maging nega ang mga anak ng Diyos. Dapat maging spring tayo, bukal tayo ng positivity, mga minamahal ko. We should be spring of positivity, mga minamahal ko. Lalo na ngayon, mga minamahal ko, na dumaranas ng pandemic ang buong mundo. Amen.
Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So mga minamahal ko, hindi pagtitiis na palagi na tuloy-tuloy. Amen? Kung mga minamahal ko, okay? Magtiis, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, one thing is sure, mga minamahal, we can be patiently joyful. Diba? Pwede tayong mga minamahal ko magtiis ng may kagalakan. Amen. Amen. Nabagamat mga minamahal ko, hallelujah, hindi maganda ang mga nangyayari. Nawalan tayo ng trabaho, pero mga minamahal ko, hallelujah, tignan naman natin ang ginagawang kabutihan ng mga Panginoon. Nawalan nga tayo ng trabaho, pero pinalitan naman, mga minamahal ko, na kung saan mga minamahal ko, hindi naapektuhan ang ating mga income. Amen? Mas dumagdag pa. Amen? Makapalakpak po ba tayo mga minamahal ko ng mas malakas pang palakpak diyan? Mga minamahal ko, hallelujah. Ang mga minamahal ko, hallelujah, we can be joyfully patient na tinatawag. At mga minamahal ko, hallelujah, yung mga, alam natin mga minamahal ko ng yung positive disposition, mga minamahal ko. What is positive disposition, mga minamahal ko, sa Tagalog? Yung positibong pananaw, yung positibong disposition is, mga minamahal ko, yung the way you, mga minamahal ko talagang, the way you face, mga minamahal ko, life, yung paano mo kinakaharap ang mga bagay-bagay sa buhay. Na kapag may nangyaring mga minamahal ko, hallelujah, sampulan ko kayo mga minamahal ko, between positive people and negative people. Sa limbawa sa isang sasakyan na talagang ang mga sakay nito ay mga workers na papasok sa trabaho. Amen? Lahat talagang gusto makarating on time sa kanilang mga workplace. And then all of a sudden, nangyarang hindi inasahan, naplatan ng gulong yung kanilang sinasakyang bus. Negative people, mga minamahal ko, isisimangot. At talaga, ano ba naman ito? Nagmamadali ako saka dumating yung aberyang ito. Pero positive people, mga minamahal ko, will just, mga minamahal ko, hallelujah, talagang take their time. Uy, wala na silang magagawa eh. Diba? Naplatan, kinakailangan palitan ng gulong. Amen? At mga minamahal ko, ang mga positive people ay gumagawa, mga minamahal ko, hallelujah, ng kaparaanan, mga minamahal ko, para hindi talagang masentro yung kanilang isip doon sa nangyaring aberya. Amen? Anong ginagawa? Lalo na kapag Kristiyano, uy, may panahon akong makapagbabasa ng Biblia. Uy, amen? May panahon akong, mga minamahal ko, hallelujah, talagang umidlip muna, mag-relax muna. Amen? Pero ang mga negative people, mga minamahal, nag-murmur kung anong mga iniisip, pati driver at konduktor, talagang sinasabihan, nililitanyahan. Eh bakit ba? Hindi nyo inaayos ang inyong trabaho. Naabala tuloy kami. Late na tuloy kami sa aming pagpasok sa mga offices namin. Yun ang mga negative people. So mga minamahal ko, positive people, mga minamahal ko, talagang, di ba, nakakapag-attract o talagang nagiging magnet sila, mga minamahal. Amen? Sa mga tao. People are drawn to Christ because, mga minamahal ko, of their being positive, mga minamahal ko in life. People are drawn to Christ. Lumalapit ang mga tao kay Kristo sapagkat, mga minamahal ko, nakikita nila yung joy sa isang Kristiyano. Doon na lamang sa personal soul winning natin, mga minamahal ko, hindi pa man tayo nakapagpapatuo sa kanila, nakapagpapatutuo, mga minamahal ko, pero kumbinsido na. Ang mga hinahaluan natin, ang mga binabahaginan natin mga tao. Bakit, mga minamahal ko? There's something in us, mga minamahal, nakakaiba. Nakikita nila yung joy within us, mga minamahal ko. Bakit nga ba? Hindi ka naman mayaman, pero ang saya-saya mo. Bakit nga ba? Naka-smile kang parati. Ano bang meron ka? Ano bang meron dyan sa inyong gawain? Bakit ka parating positibo? Bakit parati kang magagalakin? Sasabihan ka na yung mga nakakasalamuha, yung mga nakakausap mo. Amen? Sabagat yun nga, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagiging positibo ay nakakahawa. Amen? Kaya nga, mga minamahal ko, hawaan natin ng positivity ang mga tao sa ngayon. Mga minamahal ko,
Hindi pwedeng nakasimangot. Sapagkat kung makikita ka nila, oy, totoo ba talaga? Yung dinadalahan mong gawain, bakit ang lungkot-lungkot mo, brother, sister? Para kang nawalan ng, di ba, mga minamahal ko? Para kang nalugi. Para kang pinagtakluban ng kapalaran. Bakit ang lungkot-lungkot mo? So, do you think, mga minamahal ko, kahit magpatutuo ka, can you convince that? Nakukumbinsin mo ba, mga minamahal ko, o makukonverti mo ba yung hinahayuan mo? No. Sapagkat, mga minamahal, doon pa lamang sa personal soul winning, mga minamahal ko, medyo pumapalpak na. Amen? Kaya napakahalaga, mga minamahal ko, na maging attentive po tayo, mga minamahal ko, sa ating pong mga pinag-aaralan, mga minamahal ko. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, take note. The emotion and voice of salvation is joy. Amen po ba? Ang pakiramdam daw, ang emosyon, at ang boses ng kaligtasan ay ang kagalakan. Amen? Isa nga ito sa mga pinuntuhan ni Haring David nung siya po, mga minamahal ko, ay nagkasala sa mahal na Panginoon. Anong gusto niyang bagay na maibalik sa kanya? Antimano? Diba? Ang sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, may mga nagtatanong ng mga tao, sa mga tricycle drivers, saan po ba yung gawain ng mga taga-GMCIM dito? Diba? May side comment yung mga tricycle drivers, yung bang mga maiingay? Pero hindi naman tayo maiingay na nuisance, mga minamahal ko, hindi noise pollution ang ating ginagawa, di ba? Yung mga maiingay, kasi mga minamahal ko, talaga naman, kapag paglay mo ang kagalakang ito, ang kaligtasan ito, you will shout for joy. Mga minamahal ko, you cannot contain your joy. Hindi mo pwedeng pigilan ang kagalakan na talagang sasabog, mga minamahal ko, deep within you. Kaya maiingay tayo, mga minamahal ko, amen. At talaga ipinagsisigawan natin, hindi lamang natin nararamdaman, kundi ipinagsisigawan pa natin na tayo ay napabilang sa ministeryong ito, may taglay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. We shout for joy. Amen? Purihan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Yung convincing na amen naman, mga minamahal ko. Amen? Para tayo walang gana. Mga minamahal ko, ang pinag-uusapan po natin ay kagalakan, mga minamahal ko, pero mangilan-ngilan lang yung mga minamahal ko talagang naka-smile. Dadami ang wrinkles ninyo, sige kayo. Nakakatanda ang pagiging bugnutin, masimangot, amen? You look older than your actual age. Gusto niyo ba yan, mga minamahal ko? 32 ka pa lang, 24 ka pa lang, ay para ka ng 40. Dahil nakasimangot ka parati. Di ba? Mga minamahal? Ayaw natin. Amen. Gusto natin, mga minamahal, parating nakangiti, mga minamahal ko. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Binansagan tayong maiingay, pero hindi naman tayo nuisance. Hindi tayo noise pollution, di ba? Kasi ang pinagsisigawan po natin ay yung ating pong mga kaligtasan. Na kapag meron tayong tangan-tangan na kaligtasan, we shout for joy. Tayo po'y nag-iingay, tayo po'y, mga minamahal ko, hallelujah, talagang we shout at the top of our lungs, mga minamahal ko, ipinagsisigawan po natin talaga. Amen. Pero kumusta, mga minamahal ko, hindi ka na nakakasigaw. Amen? Pero basahin muna natin, mga minamahal ko, yung mga talata, mga minamahal ko, hallelujah, na nagsasabi, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang dapat ipagsigawan, mga minamahal ko, ang ating tangan-tangan na kaligtasan, dito po sa Nehemiah,
aklat ni Propeta Nehemia, Kabanatang 12, ang talatay 43, at isunod po natin yung Salmo, Kabanatang 35, ang talatay 9. Kindly po. Ibisaklit ng Nehemia sa Kabanatay 12, talatay 43. At sila'y nangaghandog ng malalaking hain ng araw na yaon at nangagalak, sapagkat sila'y pinagkatuwa ng Diyos ng di kawasa, at ang mga babae naman at ang mga bata ay nangagalak, na ano pat ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. Amen. Sandali lang mga minamahal ko. Tingnan niyo doon sa huli nga mga minang pangungusap ng talatang ito, at ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. So ibig sabihin, hindi sila tumatahimik. Sila po'y nagsisigaw sa kanilang tangan-tangan na kaligtasan, mga minamahal. 35 verse 9, mga minamahal ko ng Salmo. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng awit, Kabanata 35, talata 9. At ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon, magagalak na mainam sa kanyang pagliligtas. Amen. Purihin ang pagbabasa ng kanya pong banal na salitang ito, mga minamahal. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon, magagalak na mainam sa kanyang pagliligtas. Do we feel that? Joy? Mula sa ating pong mga kaluluwa, nang sabi nga, may kagalakan, sapagkat mga minamahal ko, tayo po'y iniligtas ng mahal na Panginoon. We should have the joy of our salvation, na talagang pinaka-importante sa atin. Amen? Amen? Sapagkat kung wala na tayong nararamdamang kagalakan, ano pang silbi? Diba? Subukan ninyo mga talagang alisin ang joy sa inyong buhay. Alam, mawawalan kayo ng saysay, ng kahulugan. Ano pang saysay na mabuhay if you're just existing? Gusto ba natin, mga minamahal ko, humihinga na lamang tayo? Diba? Wala na tayong buhay? Lalo na pagdating sa kaligtasan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, kumusta na? Kumusta na yung ating mga responses dyan, mga minamahal ko, sa crowd, kapag tayo po ay mga minamahal sinasabihan na ulitin yung mga sinasabi ng mga testimony leaders dito ng praise the Lord, tila baga pabulong na lamang. Ang mga iba, yung kanilang praise the Lord, mga minamahal ko, ay talagang wala nang gana. At tila baga, mga minamahal ko, nayayamot o naiinis o nakokornihan. Ano ba naman yung testimony leader na yan? Paulit-ulit. Pero kapag ka makasalibutang lingwahe, amen, heavenly language, mga minamahal ko, itong pinapa-ulit-ulit sa atin. Dapat ang lingwahe ng mga anak ng Diyos ay binibigyan nila ng halaga. Wala naman tayong ibang sasalitain doon, kundi mga heavenly language, mga doon sa langit, kung gusto natin talaga ng langit. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Yun ang mga heavenly language. Pero para bagang ikinahiya natin, para bagang nakokornihan tayo, mga minamahal ko, pero ang mga makasanglibutang mga salita, mga byword, mga minamahal ko, yung sana, o di ba? Sana all, ay talagang number one tayo, talagang ipinagsisigawan natin na mga makasanlibutang walang kakwenta-kwentang mga salita. Pero kapag lingwahe ng mga anak ng Diyos, nakokornihan tayo. Ano ba naman yan, mga minamahal? So, mga minamahal ko, hallelujah, kumustahin natin? Kung paano ang kagalakan ay talagang atin po talaga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang naipapamalas. How do we express our joy, mga minamahal ko, sa mga responses na yan? Amen. Nasa buong taon na nakalipas, mga minamahal ko, ang joy mo, mga minamahal, amen, ay talagang hindi marinig ng ikaw lamang nakakarinig, maging ang katabi mo, mga minamahal, hindi ka maringgan, mga minamahal ko, baguhin mo na ngayon. Isa sa mga pointers, actually, nung nag-meeting kami nung last Sunday, amen, na binigay ng ating beloved Sister Vines, yung pagiging magagalakin, amen, yung ating pong mga pagpuri, mga minamahal ko, hallelujah, ay bigyan natin ng sigla, ngayong 2021, mga minamahal ko, para mabago naman, mga minamahal ko, hallelujah, yung estilo ng ating pong paglilingkod. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, kumusta mga minamahal ko, hallelujah, yung mga Kristiyano, mga minamahal ko, na nabanggit mga minamahal ko nung nakaraang
First Sunday. Amen? Nabanggit mga minamahal ko sa pangangaral ng ating pong mangangaral sa First Sunday of the New Year, mga minamahal ko, yung patungkol sa forgiveness. Pagpapatawad. Maraming mga Kristiyano ang unhappy, hindi masaya, hindi magagalakin sabagat meron silang unforgiving heart. Amen po ba? Hindi marunong magpatawad, pusong talagang matigas. Matigas pa sa bato. Talagang hanggang sa mga minamahal ko, itaga mo sa bato. Hanggang sa kamatayan, hindi ko siya mapapatawad. Hindi ako Diyos na marunong magpatawad. Pero sa mga Kristiyanong tunay, mga let go. Diba? Palayain natin, mga minamahal kong ating pong mga sarili, mga minamahal ko, sapagat mapapagod tayo. Carrying these heavy loads of emotional baggages in our lives. Diba? Masyadong mabigat. Nadala-dala mo yung hindi pagpapatawad, kapatid, mahal na kapatid, hindi ka lalangit. I tell you. Kung mayroon kang unforgiving spirit, mga minamahal, let go of that, mga minamahal ko. Free yourself, mga minamahal ko, from that unforgiving spirit, mga minamahal ko, sapagkat hindi ka makakarating sa kalangitan. Hindi mo makakapiling ang Diyos. Di ba? Mga minamahal ko, we have a very forgiving Father. Amen? Yeah, dapat mga minamahal ko, magkaroon tayo ng espasyo, ang ating pong mga puso'y buksan sa pagpapatawad. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pa mga minamahal ko? Hallelujah! Ang nagiging dahilan, mga rason kung bakit nagiging unhappy ang isang Kristiyano, walang kagalakang nararamdaman. Because of his or her ungrateful and, mga minamahal ko, ano pa? Envious heart. Yung kanyang hindi mapasalamating puso at yung kanyang mainggiting puso. Diba? Self-appreciation, pagpapahalaga sa sarili. Pag tumingin sa salamin, mga minamahal, bakit bang ilong ko, plat na plat, hindi kagaya ng ni si sister. Ang ganda-ganda niya, ang tangos-tangos ng kanyang ilong. Stop comparing yourself with others, mga minamahal, para magkaroon ka ng joyful heart. You are being, mga minamahal ko, amen? Di ba? Ika'y nilikha ng mga Panginoon. You're being created by God, mga minamahal ko, amen? Na talagang unique. Di ba? Ang sabi ko nga, mga minamahal ko, ang sabi nga ng mga mangaral, hindi lumilikha ang malang Panginoon ng basura. So wag mong tignan, ikumpara ang sarili mo, mga minamahal ko, amen. Tayo po, mga nabibiktima lamang ng masyadong commercialism mga sa TV. Ang mga modelong ginagamit nila ay yung mga matatangos ang ilong. Yung mga matatangkad, oy, bakit ako ganito? Plano ko pa na maging stewardess, maging flight attendant. Bakit kulang ako sa height? Samantalang si kapatid na ganito, ang tangkad-tangkad niya. Para siyang beauty queen. So stop comparing yourself, mga minamahal ko, by being grateful, mga minamahal ko, sa iyong manlilikha. Then that's the time you can have a joyful heart. Amen? Bakit si ganito? Marami ng sasakyan. Ako, naglalakad lamang, nagkukumyot. Mga stop comparing yourself, mga minamahal ko. Huwag nang magkumpara. Maging mapasalamatin. Amen? Dapat we practice gratitude. Amen? Dapat sinasayanan natin ang ating mga sarili na maging mapasalamatin sa tuwi-tuwi na dahil hindi nagpapabaya ang Diyos. Amen? Dahil lahat tayo'y mahal ng mahal ang Panginoon. Amen? Sa mga minamahal ko, wala dapat kumparahan at sasabihin natin unfair ang mahal ng Panginoon. Hindi kailanman naging unfair ang mahal ng Panginoon. Amen? So wag natin mga minamahal hayaan, mga minamahal ko, na tayo po, mga minamahal ko, i-dominate, pangunahan, balutin ng anumang hindi pagpapatawad, anger, galit sa ating pong mga puso, yung hindi nagpapatawad na puso, yung pusong hindi mapasalamatin, yung pusong mainggitin, mga minamahal ko, yung pusong indifferent, insensitive, mga minamahal ko, sa mga pangangailangan ng mga less privileged na mga kapatiran po natin, ng mga needy,
May mga pangangailangan, pero para tayo bulag na nilalampasan lamang natin sila, mga minamahal ko. Hindi man lamang natin matapik at makumusta. Kumusta, Brad? Kaya mo yan. Fight a good fight of faith, kapatid. Mga minamahal ko. Yung mga ganong mga minamahal ko, hallelujah, pangungumusta. At simpleng mga minamahal ko, hallelujah. Diba? Nagbibigay ng lakas sa ating mga kapatid. Pero ikaw, kanya-kanyang kaligtasan, bahala siya. Siguro, ano yan? Pinalo yan. May kasalanan yan. Eh, nagiging ano ko pa, mga minamahal ko, katulad ka ng kaaway na accuser. So, hindi makakatulong. You cannot be joyful, mga minamahal ko, when doing all these things, mga minamahal ko, na negative, na sinasabi po natin, mga minamahal ko. Amen? Hindi ka blessed, hindi ka pinagpala. Bakit? Unhappy ka? Kasi hindi ka marunong na magbigay. Amen? Nakakalimutan natin, mga minamahal ko, that one source of joy is giving. Diba? Mga minamahal. Yung mga minamahal ko, more blessed to give than to receive. Mga minamahal, parati po natin napapakinggan yan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang bantulot ka. So, ang naging resulta, you're unhappy, hindi ka makaramdam ng kagalakan. Para bagang mga minamahal ko, talagang yung mga nakakapagod, ang yung mga nararamdaman, mga minamahal ko, aburido ka, mga minamahal ko, sapagkat wala kang kagalakan. Ang sabi mga minamahal ko ng 1 John chapter 15 verse 11, kindly, mga minamahal ko, hallelujah. Bakit hindi raw makumpleto, maging buo, maging full ang ating kagalakan, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, kulang tayo sa pagsunod, mga minamahal ko, sa kanyang mga inuutos, kasama ang giving. Amen? Hindi natin maiwasan mabanggit ito, sapagkat one source of joy nga, mga minamahal ko, para masustain yung joy natin, is through faithful giving. Kindly, mga minamahal. 1 John, o unang 1, kabanatang 15, ang talatay 11, kindly. Sa aklat po ng Juan, kabanatay 15, talatay 11, ito pong sinasabi, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Amen. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan, the joy of the Lord will be, mga minamahal ko, transferred to us, mapa sa atin. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, anong mga bagay na ito kung ating pong basahin doon sa mga itaas po natin sa versikulo 10, mga minamahal ko, verse 10, mga minamahal ko, yung pagsunod sa kautusan ng mga Panginoon. Amen? Itaas po natin mga minamahal, verse 10, mga minamahal ko ng talatag ito, mga minamahal. Para ating pong malaman, what are these things, anong mga bagay na ito na siyang sinasabi ng mga Panginoon para daw malubos, makumpleto, maging full, hindi half. Hindi kalahati lamang o kakaunti ang ating nararamdamang kagalakan. Mga minamahal ko, if we keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So commandments, kautusan ng mga Panginoon. Kaya nabanggit po natin, mga minamahal ko, yung mga minamahal ko patungkol sa pagkakaloob, mga minamahal. Palakpakan po natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, so how can we be sustained? Paano tayo masusustain ang mga minamahal ko ng kagalakan? Ang sabi mga minamahal ko, we can be sustained by joy if we practice joy every day. Kung atin daw sasanayin, mga minamahal ko, ang kagalakan every day. Hindi basta-basta kasi mga minamahal ko talagang ang sabi nga mga minamahal ko, ang kagalakan minsan mga minamahal hindi maiwasan. Bagamat talagang ipinapaliwanag natin ng gusto na talagang nasa kaloob-looban po natin ang kagalakan, mga minamahal. Pero we cannot help but be affected, mga minamahal ko, by external circumstances din. Kung minsan, tao lamang tayo, amen? Nakakaramdam ng kalungkutan, mga minamahal ko, hallelujah. Pero mga minamahal ko, if we learn to practice, kung atin daw matutunang i-practice, sanayin, diba mga minamahal?
practice is mastery. Alam po natin yan. Amen? So kung ano yung pong, mga minamahal ko, nababasa tayo, mga minamahal ko, ano yung ating sinasanay? Doon tayo nagiging magaling. Doon tayo nagiging eksperto. Amen? So, kung ating sanayin, mga minamahal ko, hallelujah, ang joy, na sinabi nga, magalak palagi, rejoice forevermore, mga minamahal ko, rejoice always, si araw-araw talaga. Di ba? One step at a time. Araw-araw. Nang sabi nga mga minamahal ko ng Psalms 118 verse 24, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen? Ito ay araw. Araw-araw ay ginawa ng Panginoon na dapat po nating ikagalak. So, praktisin po natin, sanayin po natin ang pagkakaroon ng kagalakan araw-araw, come what may. Meron pong video kung mapiplay ng ating pong mga technical team, mga minamahal ko, about an Indian boy, mga minamahal ko, na ang titulo po niya, mga minamahal, what do you practice every day? Anong sinasanay ninyo sa araw-araw? Kindly. Kung mapiplay po natin, napakaganda mga minamahal ko ng video ito, mga minamahal ko, para talagang ating maunawaan. Anong kinakailangan po nating sanayin sa araw-araw nating pamumuhay? Practicing ba natin yung pag-aalala? Magiging eksperta tayo sa pag-aalala? Practicing ba natin yung parating magagalitin araw-araw? Magiging eksperto tayo sa pagiging magagalitin? Practicing ba natin yung, di ba, yung takot everyday? Ay magiging matatakotin tayo. So, kung mapiplay po ng ating pong mga technical team, mga minamahal ko. So, what do you practice every day? Ang sabi nitong video ito, mga minamahal. What do you practice? Anong inyong sinasanay? Amen. Kumalapak muna ang mga anak ng Diyos. So, wala po tayong audio, mga minamahal ko. Ulitin ko na lamang yung caption, mga minamahal ko, ng video ito. So, my question to you today is, what do you practice every day? Every day. What do you practice? Because what you practice, you will are get good at. Be good at it, mga minamahal. What do you practice? Do you practice joy in your life? Do you practice peace in your life? Do you practice happiness in your life? Or do you practice a lot of complaining? Because if you complain, you will get very good at it. And you will get so good at it that you will find fault with everything. Even when there's no fault that a At all. layman cannot see. You, being an expert, will see it. What do you practice? Do you practice anger? Because if you practice anger, you will get very good at it. And you will get so good at it that the most trivial you'll think. Trivial. Thing. Trivial is yung wala ng halaga. Kaliit-liitang bagay. Like sitting in an airplane watching the sea cross from you somehow looks better than the one you've been given. And that is so unfair of the airlines. What do you practice? Do you practice being worried? Because if you practice being worried, you will get very good at it. And you will get so good at it that everything will worry you, including the buffalo you don't have. So Including the I propose, buffalo. Wala if naman it's tayong true buffalo. that it's a question of practice, then I propose you practice joy. That ends our short video, mga minong presentation. So, ano ang ating pong nalaman? What did we learn from that video? Sinabi ng bata, mga minamahal, what do we practice every day? Mahalaga at napaka-impactful, mga minamahal ko, ng ating sinasanay. Kung tayo daw ay nagsasanay ng galit, mga minamahal ko, amen, hindi makakabuti sa ating magkakasakit sa tayo sa puso. Even the most trivialist thing, yung trivial, yung kaliit-litang bagay, na ang sabi mga minamahal, may mga tao, mga minamahal ko, na nakasakay sa eroplano, pagkatapos makikita nila, uy,
parang mas maganda yung pwesto niya. Malapit sa bintana, malapit sa CR. At tapos magko-complain. Di ba? Tatawagin ng flight attendant, ano ba naman itong binilagay niyong upuan sa akin? Mas maganda yung sa kanya. Pwede bang matransfer doon? Nasa restaurant ka, mga minamahal ko, may in-order na kakaibang putahe yung kalapit, mga minamahal ko, kalapit table mo, mga, oh, para mas masarap yung in-order niya. Parang hindi masarap itong sa akin. Do you practice a lot of complaining, mga minamahal, even the most trivial? Wala nang halaga. Kaliit-liit ang bagay ay talagang kinukomplain mo sa buhay, nakakapagod. You cannot have joy in your life. Ang sabi mga minamahal, pati yung pag-worry, pag-aalala. Ang sabi nga ng bata, mga minamahal, even the buffalo na wala naman tayo ay atin inaalala. So ibig sabihin mga minamahal, nag-aalala tayo sa mga kaliit-liitang bagay na wala namang kaimpo-importante sa atin. Get rid of that. Amen? Alisin natin ang mga magnanakaw ng ating mga kagalakan. Worry, anger, mga minamahal ko, complaining, mahilig magkumpara, alisin na natin yan sapagkat hindi makakatulong. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Let's have joy. Amen? Let's practice joy sa ating pong mga buhay. Amen? Yung mga joyful people, mas mahaba ang buhay kaysa mga negative people. Alam po natin yan. Amen? Amen? Nakakatanda, nakakabawas ng mga minamahal ko ng buhay. Ang mga minamahal ko, mga negative things, mga minamahal ko, natin po na pag-aralan. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, huwag tayong mga minamahal ko mapagod na talagang sanayin. Bagamat mahirap, mga minamahal, there are circumstances, mga minamahal ko, beyond our control, na talagang nagpapalungkot sa atin. Pero ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, kaya natin, mga minamahal ko. Sapagkat ano man yan, mga minamahal ko, na storms in our lives, mga unos, mga kalungkutan, mga minamahal ko, na dumarating sa atin, pagkawala ng ating mga loved ones, pagkawala ng ating mga trabaho, amen, hindi natin makapiling yung ating mga loved ones, sapagkat naka-lockdown sila doon, malayo sila, may mga travel restrictions, mga minamahal ko. Nag-worry tayo, mga minamahal ko, kung anong idudulot ng pandemyang ito, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, we can hope joyfully. Ang sabi nga ng ating pong pambungan na talata, mga minamahal ko, sapagkat binigyan tayo, mga minamahal ko, ng kagalakan. Para talagang, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y umasa, mga minamahal ko. Amen? Umasa sa malang Panginoon. Huwag mapagod, umasa. Sapagkat, napag-usapan natin nung nakarang overnight, Roma, Kabanatang 5, Talatay 5, hindi tayo ipinapahiya ng pag-asa. Amen? Roma 5:5, mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal, sinabi pa ng unang Pedro, malapit na po tayo magtapos, mga minamahal ko, Kabanatang 1, Talatay 8, mga minamahal, basahin po natin, mga minamahal, we can hope joyfully, mga minamahal ko, pwede tayong mga minamahal ko talagang, di ba, umasa ng may kagalakan, hindi napapagod. Hindi, mga minamahal ko, natitinag, mga minamahal ko, sabagat sinabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, hallelujah. Ang unang Pedro, Kabanatang 1, Talatay 8, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kabanatay 1, Talatay 8, na hindi ninyo nakita ang inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, ngayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod, at puspos ng kalwalhatian. Amen. Palakpakan po natin yung pinakamahal ng Panginoon. Hallelujah. Bagamat hindi natin nakikita. Amen. Pero nararamdaman po natin. Amen. At talaga mga minamahal, ipinagsisigawan po natin mga minamahal ko na ang Diyos ay totoo. Mga minamahal ko. Hallelujah. Kaya naman mga minamahal ko, tayo po'y pinupuspos ng buong kagalakan. Kagalakan na wala sa mga makasanlibutan. Preble yung tunay, mga minamahal ko, sapagat hindi nila nararamdaman ang kagalakang ating tinataglay, ating nararamdaman sa ngayon at present, mga minamahal ko. Amen? Amen? So we can joy, hopefully, mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo rin, mga minamahal ko, gumagawa ng ating pong mga tungkulin. Amen? We can do our ministry and serve others joyfully.
Amen? Habang tayo po mga minamahal ko ay talagang nagpapagamit. We serve others through our ministry bilang mga awit, bilang manggagawa. Amen? Bilang helps. Bilang mga minamahal ko, giver. Bilang isang mananampalataya, mga minamahal ko, hallelujah. Bibiyayaan ka at susuklian ka, gagantihin ka ng kagalakan ng malapang Panginoon. Sapagkat yan ay pangako ng Diyos. Take note of this last verse, mga minamahal ko, na sinabi ng Biblia. Dito po sa aklat, mga minamahal ko, ng Psalms, o aklat ng awit, kabanatang 98, ang talatay 4, kindly. Amen. Ganito po ang pagkasabi, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, buong lupa. Magpasimula at magsiawit dahil sa kagalakan. Oo, magsiawit kayo ng mga papuri. Amen. At dito po sa aklat ng Salmo, kabanatang 126 hanggang talatay 5, mga minamahal ko, kabanatang 126 ang talatay 5. Amen. Ganito po ang sinasabi. Sila nang nagsisipagasik na may luha ay magsisiani ng may kagalakan. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Kuminsan mga minamahal ko, hallelujah, nariringgan po natin ang ating po mga minamahal na mamanggagawa na after nila, mga pagkatapos nilang ibigay ang kanilang buhay sa mahal ng Panginoon, talagang hinayaan nila, mga minamahal ko, hallelujah, na sila po mga minagamitin ng ating pinakamamahal ng Panginoon sa kanilang ministeryo, mga minamahal. Iniwanan ng karera. Sa katunayan, iniwanan nila ang kanilang pamilya. Pero mga minamahal ko, kung minsan mga nakakaranas sila pang minamahal ko ng pasakit. At nagsasabi sila, mga minamahal, this is what I got after giving my life to do my ministry. Pero hindi nagkulang man ang Panginoon, hallelujah, na bawat mga minamahal sakripisyo. Umiyak man sila, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, they were misinterpreted, misunderstood. Pero mahal ang Panginoon, hindi kailanman magkukulang ng ganti, mga minamahal. Sa sinabi, mga minamahal ko sa talatang ito, sila na nagsisipagasik na may luha ay magsisiani ng may kagalakan. Huwag tayo matakot, mga minamahal, kung magpagamit sa banal na ubasan na ano, pinakamamahal ang Panginoon, may sakripisyo matatawag. Pero itong sakripisyong ito, mga minamahal, ang pagpapagamit po natin, mga minamahal ko, this is one source of joy. Sapagkat mga minatutulong, mga minamahal ko, we find fulfillment, we find meaning of our lives nung tayo pinagpagamit sa Kanya. Nagpagamit sa Kanyang banal na ubasan, bagamat hindi marapat, hindi karapat-dapat, pero minarapat na mahal ang Panginoon. Mga minamahal ko, hallelujah, sa ating awiti ito, mga minamahal ko, ang sabi na awiti, turuan mo ako na hanapin ang kagalakan sa panahong agtuwa ay di ko mahanap. Bakit ba may panahon kahirap kahit na pilitin mo ayaw lang maging hiling dahil sa pagsubok o Diyos sa akin ay nagpapaligid tila mga dingding sa aking magpagsilig. Bakit ba may panahon tinawag ka? Hanapin man sa talangin ko, hindi ko magawa.
daing sa iyong piniling. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat, sa panahon ang katagang ito ay mahirap. Turuan mo ako, upang bumagalak sa panahon ang tuwan ay mahirap. Pinakamamahal na Panginoon. Sinabi na uwiting yan, turuan mo kung nabigkasin ng katagang pasasalamat. Sinabi na ano yung pinagara, maging mapasalamat eh. That we practice gratitude in our lives, mga minamahal. Be joyful, mga minamahal ko. Maging magagalaki. Hallelujah, hallelujah.
Ano bang ating hinahanap mga minamahal ko sa mundo ito? Hallelujah. Being joyful is not about our material possessions, mga minamahal. Hindi garantiya mga minamahal ko ng mga perang mga minamahal ko. Hallelujah. Sinabi mga na hindi mabilang. Garantiya ng kagalakan. Maraming mga mayayaman ang kumakain ng steak. Masasarap na pagkain pero nakasibagot. Pero tignan natin mga minamahal ko, mga mahihirap na tao na kahit isang barbecue stick lamang mga minamahal ko na simpleng mabibili. Napakaliit talaga. Pero pagkabag kumakain mga minamahal ko, hallelujah, all out ang kanilang pagitin. Ano natin, hallelujah, hinahanap ang kayamanan ng mundong ito na mapaparap. If we will not be excited, mga minamahal, hindi tayo natutuwa at nagagalak sa ating paroroonan. Paano? Paano natin mga minamahal ko, hallelujah, how will we last? Paano tayo makakatagan? Hallelujah. Nasa kagalakan ng Panginoon ng ating pong kalakasan, mga minamahal. Ang kalakasan natin ay sinasaplan ng Panginoon. Hallelujah. Sabagat sa galing sa ating mga mahina tayo, madali tayong maapektuhan ng mga sirkumstansya ng buhay. Pero kapag ka nasa malapit ng tao, hallelujah, hallelujah, the fullness of joy na sinabi mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay ating makakanta. Hallelujah, hallelujah. Dumago tayo sa ating mga pangangailangan. Pero unahin mo muna natin mga minamahal kong pangangailangan ng ating banal na iglesia. Mga minamahal ko, hallelujah. Hallelujah. Huwag natin kaligtaan mga minamahal ko na isama parati sa ating mga personal na panalangin. Ang kalusugan, kalakasan, mga dagdag na mga taon sa ating mga beloved evangelist Willis Almeida. Huwag tayo magiging makasarili mga minamahal ko, hallelujah. Maging sa ating mga panalangin ay tayo lamang mga minamahal ko, hallelujah, ang kapakanan lamang natin ng ating mong iniintindi. Isipin po natin ang kapakanan ng ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, at mas madaling tugunin ng mga Panginoon ng ating pong mga panalangin ito, mga minamahal. O dakilang Diyos, sumamba ng makapangyarihan sa lahat, mga Panginoon, hallelujah. Kami pinagkakaisa mga anak ng mga Panginoon. Kaya ang natatanging layunin na ang aming minamahal evangelista, dagdagan mo pa, hallelujah, ng kalakasan. Hallelujah. Dagdag ng mga taon, marami pa mga taon na amin pa siya makapiling sa pagbabalik mo, Panginoon. Hallelujah. Maging ang buong kanila pong sambahayan, Panginoon, to the whole beloved Almeida children. Maging amin po mga minamahal na mga manggagawa. Hallelujah. Amin po pinapanalangin sa iyo, Panginoon. Bigkisin mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ng mga pag-ibig sa isa't isa, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos. Hallelujah. At para sa ating mga kanya-kanya mga pangailangan, ipatong po natin ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman kung pagmumura, kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga bibig, pinansyal na mga pangangailangan. Meron tayong mga problema sa ating mga pamilya. Hallelujah. Ating mga loved ones na hindi pa natin nakakasama sa paglilingkod na ito, mga minamahal ko. Hallelujah. Itaas po natin ating mga dalawang kamay. Hallelujah. Huwag tayong manghinawa na idalangin sila. Hallelujah. Tayo po sama-samang dumalangin, palayasin ang mga hadlang, mga minamahal sa ating paglilingkod na ito, mga minamahal ko, mga kalungkutan na yan na ating iwaksi, ang mga pag-aalala at mga takot, mga minamahal ko. Hallelujah. O padakilang Diyos, sa iyong makapagilang pangalan sa pag-alatang panalangin ng iyong taong nilangisan, Panginoon, ang aming beloved evangelist Willis Almeida, ang aming mga minamahal na mga manggagawa ay aming sama-samang pinapalayas, anumang uri ng mga demonyo, mga karamdaman, demons of diabetes, heart disease, leukemia, TB, diabetes, kasado in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, skin disease, kasado in Jesus' name. Poverty, kasado in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'll be spiritually blessed.
In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, hallelujah. The top of our voices, mga minamahal ko, let us all shout. Huwag tayong magbibiro, mga minamahal ko. Sama-samang lumukso, mga minamahal ko, amen? With all our might, mga minamahal ko, hallelujah, lang heavenly language ng mga anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Let us shout, mga minamahal ko, 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At tayo po darako sa ating mga mahalagang announcement, mga minamahal. Narito po ating beloved elder, beloved elder Alvin Reyes. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamalaking Jesus na may galak sa ating mga puso. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord po rin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Noel Braganza, at maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen. Napakagandang mensahe sa atin sa araw na ito. Amen. At talagang tayo tinuturuan ng ating pinakamamalaking Jesus, amen, na ating i-practice, mga minamahal, yung kagalakan, amen. Kung ano daw po yung ating pinapractice, yun po ang doon po tayo masasanay, amen. Ating i-practice lagi yung kagalakan, mga minamahal, sa ating mga puso, amen. At purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus, amen. Bago po tayo dumako, mga minamahal, sa particular announcement, meron po tayong baguhan. Amen. Yung mga baguhan po, mga minamahal, kung meron po tayong bisita, praise the Lord, ay atin po silang i-assist, mga minamahal. Amen. At atin po silang patanggapin. Kayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, amen, sapagkat inyong natagpuan ang totoong gawain, ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ito po ay hindi saganang sa atin, mga minamahal. Ito po ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo pinagpala sapagkat Diyos mismo ang nagbigay pahintulot sa inyo upang kayo po ay makalapit sa Kanya. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. May 4 na reglamento po ang kaligtasan upang tayo po ay makaakyat sa langit, mga minamahal. Katulad ng pagpunta sa ibang bansa, may mga requirements, may mga visa, kung ano-ano pang mga requirements. Dito rin po sa pag-akyat sa langit, meron din pong requirements, mga minamahal. Una, ang pananampalataya. Amen. Sabi ng Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen. Sampalatayanan mo ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal, na bayubay sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. At pangalawa, mga pagsisisi. Ating pagsisihan yung ating mga kasalanan mula nang tayo po ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito, sapagkat sinasabi ng aklat ng Roma 3:10 talon sa 23, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Biblia mismo ang nagsasabi, lahat nagkasala, walang matuwid, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pinakamamalaking Jesus. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na wala tayong kasalanan. Amen? Kapag hindi po natin inaamin yung ating kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Amen? At pangatlo, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng mga tao, mga minamahal. Aklat ng Gawa, Kabanatay 38, Kabanatay 2, talatay 38, ito pong sinasabi, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po, mga minamahal, mahalaga po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yan po ang paraan upang mapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan, upang maging malinis at papasok sa atin ang
Santong Espiritu ng ating pinakamamalapayang Diyos. Anong kaloob ng ating pinakamamalapayang Diyos? Yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalapayang Diyos. Pang-apat, ang ating pinakamamahal na Panginoon na po ang gagawa niyan. Yung nakita ninyong nag-speaking in tongues, yung mga nagsisitumbahan, mga minamahal, na yung nakita habang umaawit ang mga beloved choir, yan po ang bautismo ng Espiritu Santo. Amen? Iyan po ay nakasalalay sa inyo. Kung inyong ipapakita sa ating pinakamamalapayang Diyos ang iyong taus-pusong paglilingkod, pagnunumbalik sa Kanya, ay ang dakilang Diyos mismo ang gagawa, mga minamahal. Mararamdaman nyo ang Kanyang matamis at banal na presensya. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Amen? At bilang pagsuko, at sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, atin pong itaas yung ating dalawang kamay. Amen? At sumunod po sa babanggitin natin panalangin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. O dakila't mapagpala ng aming Ama, kayo po'y sumunod. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ako po ay lubos nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig at kahabagan, sapagkat ako'y iyong pinahintulutang makalapit sa iyo. Marami pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa iyong dakilang pag-ibig na ibinibigay sa akin. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. O mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking maruming puso, sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na po ang mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila papagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeida, marami pong salamat muli, mahal na Panginoong Jesus, sa mga kaluluwang inilapit mo mismo sa iyong banal na paanan, umalapang Jesus. Narito po sila, umalapang Jesus, na balik, patawarin mo po sila, umalapang Jesus. Isulat po po ang kanilang pangalan dyan po sa aklat sa aklat ng buhay, umalapang Jesus sa langit. Hallelujah. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa gawa, sa isip at sa katotohanan. Umalapang Jesus, panghawakan mo po sila, iligtas mo po sila sampu ng kanilang mga mahal sa buhay by faith hanggang sa iyong muling pagbabalik, malapang Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis makapangyarap pangalan na Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na po kayo makabalik sa inyong upuan. Praise the Lord. At kung nais nyo magpabautismo, mga minamahal, ay hindi po mababasa ang inyong kasuotan. Meron pong ipapasuot sa atin upang yung ating suot ay hindi po mabasa. Amen? Ngayon po ang ipinangakong kaligtasan, pagpapala ng ating pinakamamalapayang Jesus. Hindi po ipinangako ang araw ng bukas. Amen? Sapagkat sabi nga, mga minamahal, hindi natin hawak yung ating buhay. Mga minamahal. Amen? Ngayon, malakas ka, ito lamang ang iyong subalit, mga minamahal, hindi pa rin tayo nakakatiyak, mga minamahal. Amen? Baka ating paglabas, hindi natin alam kung ano po ang mangyari. Kaya't napakahalaga na kayo po ay magpabautismo sa tubig sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamamalapayang Jesus. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamalapayang Jesus at tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa regular announcement. Amen? Sa kapaintulutan lamang po natin, beloved ordained preacher, ako pinagpapabot muli ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-isang Diyos na buhay, sa atin pong napakabait na pinakamamalapayang Jesus po lamang. Atin din pong ibinibigay ang dubling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeida, at lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved assistant Pastor Lina C. Almeida at maging sa kanila pong mga beloved children at sa kanila pong mga pamilya. Amen? At sa ating mga beloved viewers, sa mapagpalang hapon po sa inyo po, mga minamahal, sa ating mga bisita, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen? At hindi na po tayo kukuha
ng special offerings. Amen. Sapagkat mga minamahal ay ipinagkalob na po sa atin yung generator, mga minamahal, nasa likod po ninyo. Tingnan nyo po mga minamahal. Amen. Nandyan po sa likod yung nakakahon po mga minamahal. Sapagkat nandyan pa po talagang igagawan po siya ng magandang lalagyan mga minamahal. Sapagkat upang hindi po mabasa mga minamahal, maarawan, upang hindi po agad masira mga minamahal. Nandyan po talagang ipinagkaloob. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa regular announcement mga minamahal. 3 times a week ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Barangay Baybay Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Amen. At sa tuwing araw po mga minamahal, amen, siya po ay sa araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Sa tuwing araw ng Miyerkules, magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Amen. At sa tuwing araw ng Biyernes, magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula po ng 9:00 at matatapos po ng 4:00 ng hapon. Amen. Meron pong Bible study mga minamahal sa lugar ng Tibag. Diyan po sa Benites Residence, mga minamahal. Amen. At ating pong suportahan, mga minamahal. Amen. Sapagkat hindi po yung gawain ng tao. Gawain po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ating dinadaluhan, maging ang Bible study ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay hindi po tayo, hindi po yung mga kami na ang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo na dumalo mismo ang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Huwag po tayo mag-complain. Amen? Huwag po natin isipin natin, mga minamahal, yung ating ginagawa, mga minamahal, ay para din naman po sa ating sarili mga minamahal, hindi po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ating ginawa yan, mga minamahal, sinong pagpapalain? Tayo rin po mga minamahal. Amen? Na dumadalo. Sabi nga natin, dearly beloved parents in the Lord, more praising, more blessing. Mas marami kang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mas marami kang pagpapala na tatanggapin galing sa Kanya, mga minamahal. At manood po tayo ng TV program, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Every Saturday po yan, mga minamahal. Magsisimula po ng 11:30 p.m. to 12:30 a.m. mga minamahal. Amen. Sa PTV4 po yan, mga minamahal. At kung may katanungan po tayo, ay huwag po tayong mahiyang lumapit sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher. Dito po, mga minamahal. Amen. Handa po nila kayong paglingkuran at o maging kung hindi available ating beloved ordained preacher sa ating pong sa kanila pong anak, sa ating pong beloved Ate Vines Nier. Amen. Diyan po sa likod sa information. Handa po nila kayong paglingkuran, mga minamahal. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal. Amen. At may lay hands po after ng closing prayer, mga minamahal. Subalit, diyan po sa ating kinaupuan, tayo na po ay magsisi, mga minamahal. Amen. Atin na pong i-confess yung ating mga pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon upang kung tayo ay magpapatong ng kamay, tayo po ay agad-agad, mga minamahal, bigyan ng kagalingan o katugunan ang ating mga panalangin, mga minamahal. Amen. At 10 piso, 5 piso, huwag po natin kalimutang idaan dyan po sa information. Mga minamahal, pala po yan sa TV program at radio program, mga minamahal. Yung mga hindi na po na atin naabot, tulad sa mga bundok, hindi na natin naakyat, mga minamahal. Amen. Sila po, mga minamahal, sa pamamagitan ng TV or radio, mga minamahal, makarating po ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sila po ay maabot ng panalangin ng man of God. Amen. At i-follow up po natin, mga minamahal, ang mga kapatiran na hindi na po nakakadalo, mga minamahal. Yung malapit sa ating mga bahay, yung malapit sa ating mga barangay, mga minamahal. Amen. Sapagkat sila rin po ay namimiss na po ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. At sa mga baguhan, lagi po tayong dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag umabsent, sapagkat sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos ay dumarating ang pananampalataya. Lalago ang iyong pananampalataya. Amen. Ngunit sa mga matatagal na ay huwag na rin pong umabsent, mga minamahal. Amen. Sapagkat ano ang bilin sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord, kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, mga minamahal. Amen. Dumalo ka ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Huwag umabsent. Daluhan mo maging sa Bible study, mga minamahal. Doon sa Bible study, yung mga malalapit po dyan ay nananawagan po ang yabang lingkod, mga minamahal. Amen. Napakalapit po ng ating bahay dyan, mga minamahal. Unahin po natin yung ating Bible study ng ating dakilang Diyos. Amen. Huwag po nating
iwanan, mga minamahal, sapagkat kami-kami na lamang po ang nandoon, mga minamahal. Amen. Sapagkat kung tayo po ay marami, mas marami po tayong mahihikayat, mga minamahal, na dumalo. Maging yung mga kapitbahay, sigurado yan, mga minamahal. Amen. Nais po na, kung nais nating pagpalain, mga minamahal, may unahin natin ang gawain ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Balik po tayo dun sa wag po umabsent, mga minamahal. Wag na wag umabsent, mga minamahal. Bakit? Mga minamahal, sabi ng ating dearly beloved parents and Lord, wala kang katiyakan sa iyong kaligtasan kung ikaw lamang ay dumadalo ng isang beses, mga minamahal. Ang man of God mismo ang nagsabi niyan, mga minamahal, hindi po kami. Man of God mismo ang naniniwala sa man of God, sabi, giginhawa. Amen. Giginhawa ang iyong kaluluwa, mga iyong material na bagay, hanggang sa physical, mga minamahal. Amen. Yan po, mga minamahal, tayo po dumalo. At ang muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos, ang rapture, mga minamahal. Tiyak mangyayari yan sa oras ng gawain. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Diyan po, kaya hindi po tayo pinag-a-absent ng ating dearly beloved pastor, mga minamahal. Amen. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, ay pwede na po tayong tumayo, mga minamahal, at tayo po sama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At narito po ang ating beloved kapatid, beloved brother Jan Aquino, upang tayo po'y panganahan sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Yung first God tayo manalangin sa ating pagtatapos yung first God. Dakil mo pala po ng Ama Diyos, magpanisala sa Panginoon Jesus kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras na halya, sa matagumpay at balagawain namin Sunday service, mga pasinera, sinama mo kami sa mga nilang isang buong halya, ginamit ng mga sa pag-MC, opening prayer, pag-awit ng mga Jupol Solemn Song, hallelujah, sa mga buhay na patutunong ng mga kapatiran, hallelujah, sa awitin ng mga different choir, simula sa adults choir, children's choir, hallelujah, youth choir, hanggang sa pioneers choir, and then kumilos ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa matamis balang presensya pinadamo po sa amin, malapasala sa pagbibigay. Ito'y susi ng pagpapala, malapasala, dito kami pinagpapalang lubusan. Higit pa sa aming mga inasahan, mga pagpapala, malapasala, lalo tigit ang nangaral ba salita na rin mangko po sa aming malapasala, pangangailan sa pang-araw-araw, malapasala, pagkain ng mga nagugutom na kaluluwa, malapasala, sa moros mo yun, paano kami iningatan pinarating ng mulhati sa balgawain. Ganun din po sa aming pansamantalang pag-iwa-hiwalay mo bawat sa amin. Ngunit ay yung kapangyarihan at ang pag-ibig, malapas ay manatili, malapas ay isang baon-baon po na yung sa aming pag-uwi, malapas ay at sa araw po ng Wednesday, muli po kami idako sa mga oras no halya. Ito sa amin dahil sa una, parang ganun pa. So, in Jesus we pray, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord.